Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Bulalaki at shoutout kay Benji Raffle. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang boses ay banayad, matamis, matamis at nakakaawa. Ngunit, paano magiging pamilyar ang tunog na ito? Parang narinig kung saan. Aaron subconsciously tinitingnan ito, ngunit ang lahat ng ito ay kalahating walang laman. Sino ang nandoon? Sa pagtingin sa lupa, ang aking mga paa ay higit na nakabuka at walang kapantay, ang naunang pag-atake, ang usok ay matagal nang nakakalat, at sino ang makakausap sa sarili? Saan nanggaling ang tunog? Kuya Aaron, huwag kang tumingin kung saan-saan. Wala ako sa tabi mo. Muli, sa pagkakataong ito, biglang kumislap ng ibang kulay ang mga mata ni Aaron. Peach. Ang boses na ito ay halos kapareho ng kay Xiao Tao. Kahit na matagal na mula nang makita ko siya, hinding-hindi makakalimutan ni Aaron ang kanyang boses. Bilang isang mabuting kaibigan na may problema, bilang isang mabuting kaibigan na tumulong sa kanyang sarili, hindi makakalimutan ng Aaron ang sinuman. Kuya Aaron, okay ka lang ba? Sa boses, mayroong ilang masalimuot na emosyon, ilang mga hinaing, ilang pagkakasala, ilang mga damdamin na mahirap magsalita, at higit pa sa mga ito ay isang uri ng pag-aalala. Ito rin ay halata na lamang ng labis na pag-aalaga, ay magsasabi ng ganitong uri ng sadyang itinanong na mga salita. 3,000 kasalukuyang eksena, maaaring maging mabuti. Aaron mapait ng ngiti, hindi sumagot sa tanong na ito, upang hindi siya mapahiya, ngunit gumamit ng kamalayan, malumanay ng umiti, okay lang ako, ikaw. Kumusta ka? Ako, huminto ang boses ni Xiao Tao. Pagkaraan ng ilang sandali, seryoso niyang sinabi, may iniisip ako. Nang hindi naghihintay na magsalita si Aaron, muling dumating ang boses ni Xiao Tao, Kuya Aaron, ipikit mo ang iyong mga mata, ayusin mo ang iyong hininga. Xiao Tao, anong ginagawa mo? Pagkatapos ay mag-concentrate, hindi sumagot si Peach, ngunit patuloy na nagsasabi, Aaron lang saglit, o piniling sundan ang kanyang mga hakbang. Nang buksan ni Pango ang langit, sinira ng isang palakol ang mundo, na umaasa hindi lamang sa kamanghamanghang kapangyarihan ng Pango God, kundi pati na rin sa artifact ng Pango Axe mismo upang sirain ang langit at sirain ang lupa. Sa simula ng araw, ang Pangus ang dakilang Diyos at ang palakol ni Pango ay naging isa, kaya't ako'y nasa iyo at ikaw ay nasa akin, kaya't ang langit at lupa ay gumuho at naging isang mundo. Kaya, kung nais mong gamitin ang Pango Palakol, kailangan mo ring pagsamahin ito sa Pango Palakol. Panipi. In fact, I have tried this before, pero ang problema, natutulog lang si Pango Axe, not to mention being integrated with my body. Kahit gusto ko siyang gisingin, mahirap. Ang Aaron ay masyadong nalulumbay tungkol dito. Sa katunayan, ang pamamaraang ito ay hindi maaaring hindi inaasahan sa kanyang IQ, ngunit ang palakol ni Pango ay ganap na natutulog, na parang may hawak na espada na hindi nabuksan. Hanggang ngayon, ang Aaron ay tumatagal ng walang pinipili. Ang kapangyarihan ng Pango, maraming beses na umaasa lang ang Aaron sa sarili nitong kapangyarihan upang maglaro ng makatarungan. Ang tunay na lakas nito ay natutulog na kasama nito sa pagtatago. Ang hinalinhan ng Pango Axe at Pango God ay naging isa.
Ang hininga sa palakol ay ang hininga rin ng pangugad. Bagamat kinikilala ka nito bilang master, hindi mo magising si Pango-Ax kung wala ang kapangyarihan ni Pango. Paliwanag ng boses ni Peach. Pero hindi ba dead end ito? Hindi ko siya magising, kaya paano ako magiging isa sa kanya? Iniisip ito ni Han Sanchen at hindi niya ito maintindihan. Kuya Aaron, mag-concentrate ka. Han Sonileng, nararanasan ang pag-uusap ngayon, ang kanyang isip ay nalulumbay. Biglang nakapag-concentrate ang boses ni Xiao Tao, ngunit saglit itong hindi naaninag. Gayunpaman, kahit na nagulat si Aaron na alam ni Xiao Tao na hindi niya magising ang palakol ni Pango, kailangan niyang mag-concentrate sa kanyang sarili. Bakit ang dami niyang ginawa, pero bilang paggalang sa kanyang mga kaibigan, ginawa ito ng Aaron. 3,000 kuya, concentrate, walang side ang puso para magbasa ng mabuti. Ay, nanlumo si Aaron. Kinakaharap niya si Sean Sheji gamit ang palakol ng Pango. Gusto niyang ibaba niya lahat ng konsentrasyon niya. Paano niya magagawa iyon? Kung padalos-dalos kang mag-withdraw ng enerhiya at susuko sa paglaban, hindi mo na kailangang isipin ang resulta. Gayunpaman, dahil sa gayong pagkapatas, ang Aaron ay tiyak na matatalo. Kung ma-activate ang Pango-Ax, magkakaroon pa rin ng labanan. Sige, papakinggan kita at mamamatay. Han 3,000 tapusin, agad na inalis Pango Palakol, ipaalam sa hindi Pango Palakol paghaharap ng bundok at ilog bansa liwanag hit sa kanyang 8 gintong katawan. Bang-bang! Sa 8 gintong katawan, mayroong hindi mabilang na mga pagsabog. Damaloy ang dugo ni Aaron sa kanyang bibig, at ang tunay na katawan ni Badaw ay tuluyang naitaboy ilang metro ang layo. Nang makakita ng matagumpay na welga, bakas ng kagalakan ang mga mata ni Lu Wuzhen. Marahan siyang tumawa, kinurot ang daliri, at sinabing, 3,000, talo ka, nabasag ang mga bundok at ilog. Matapos basahin ang formula ni Lu Wuzhen, itinuro niya ang larawan ng mga bundok at ilog. Biglang, sa larawan ng mga bundok at ilog, ang mga bundok at ilog ay baluktot, ang araw at ang buwan ay kumukupas, at ang buong mundo ay unti-unting nagbabago. Ngayon lang, berde ang mga bundok at ilog at kulay pula ang tubig. Ngayon, sa isang kisap mata, isang malaking puyo ng tubig ang nabuo. Sa larawan ng mga bundok at ilog, tila naging madilim na mundo, at ang puyo ng tubig na iyon ang sentro ng mundo. Kunin mo. Sa mahinang pag-inom ni Lu Wuzhen sa oras na ito, gumalaw ng husto ang puyo ng tubig. Ang whirlpool ay gumagalaw, at ang madilim na mundo ay lumiliko kasama nito. Hindi mabilang na itim na hangin ang lumabas mula sa larawan ng mga bundok at ilog, at kumalat sa gilid, ngunit pinananatili pa rin ang direksyon ng pag-ikot ng puyo ng tubig na mabagal. Ang figure ni Han, na natalo na, ay hindi rin nakikita sa oras na ito. Naakit ng puyo ng tubig, dahan-dahan siyang lumipad sa mapa ng bundok at ilog ng bansa ng paunti-unti. Lumamon. Malinaw na ang vortex ng Sean Sheji map ay lumalamon at sumisipsip ng Aaron. Malinaw, Aaron ay dapat na subukan ang kanyang makakaya upang makalaya sa oras na ito. Kung hindi, kapag nasisipsip ng mapa ng Sean Sheji, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Gayunpaman, ang Aaron, na dapat ay ganito, ay hindi gumalaw. Sa halip, lumaban siya sa tao. Hindi lamang siya lumaban, ngunit ipinikit din ang kanyang mga mata at pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni. Ang gininto ang liwanag at masamang espiritu sa katawan ay mabilis ding humihina. Shit, baliw ba ang batang ito? Anong ginagawa niya? Ang mapa ng mga bundok at ilog at bansa ang tunay na pinakamahalagang bagay sa mundo. Talagang espesyal ito. Ang lakas talaga ni Aaron sa pagtingin lang nito, si Aaron man ay hindi niya kayang lumaban at hindi tumakbo, paano niya maibaba ang lahat depensa? Panipi, kung ito ay sinipsip, hindi ba ang buhay at kamatayan ay kontrolado ni Lu Wuzhen? Haha, mga idiot, dahil makapangyarihan ang mga bundok at ilog, ang bansa at ang lupain, at makapangyarihan din si Lu Wuzhen, kaya sumuko si Aaron. Sa tingin nyo ba makakatakbo kayo kapag nakatagpo kayo ng ganyang perwisyo, kalaban? Mabuti pang bumitaw kaysa tumakas at magsayang ng lakas. Kahit patay na silang lahat, kahit isa sa kanila ay mas komportable. At saka, sa kasong ito, at least may dignidad na mamatay. Panipi, dahil ang Aaron ay natrap ng mapa ng bundok, ilog at bansa,
sa oras na ito, mabilis din ang pagbabago ng wind review sa lupa. Ito ay isang katotohanan na ang isang hari ay natatalo ng isang kaaway. Kapag ikaw ay napakatalino, lahat ay pinupuri at pinupuri ka, ngunit kapag ikaw ay nag-iisa, karamihan sa mga tao ay hindi maawa sa iyo. Sa kabaligtaran, sila ay mahuhulog sa balon at yerokan. Kaay, walang awa ngunit pantay-pantay. Nanaikuyom ni Ye Gotcheng ang kanyang mga kamao at tumakbo ng panik sa oras na ito. Siya ay labis na napahiya, ngunit ang kanyang mga mata, na nakatingin kay Aaron sa hangin, ay puno ng init. Tulad niya, nakakunot ang noo at mukhang kinakabahan siya ng tahimik sa puso niya. Ba! Iniluwa ang dugo sa kanyang bibig habang nakatingin sa hangin, galit at balisa. Natural, siya ay nabalisa ng Aaron sa imburnal. Bagaman siya ay direktang itinapon pababa ng Aaron mula sa kalagitnaan ng hangin, malinaw na ang sakit na ito ay isang pediatrics lamang para sa tunay na Diyos, bagaman hindi ito seryoso. Ang apurahang bagay ay nakontrol na ni Lu Wuzhen ang Aaron. Kung matalo ni Lu Wuzhen ang Aaron, ngunit siya ay itinapon sa langit ng Aaron, ito ay kakalat sa hinaharap. Ang reputasyon ng tuktok ng asol na bundok ay lubos na magugulat, at ang natural na reputasyon ng walang hanggang dagat na lugar ay masisira. Damn it, Lu Wuzhen, gusto mo bang paglaruan ka ng batang ito? Halos mabali ang ngipin ni Aoshi at uminom sa malamig na boses. Ngunit bumalik si Chi. Sa kasalukuyan, walang ibang paraan kundi ang magdasal na biglang gampanan ni Aaron ang kanyang tungkulin at humiwalay sa mapa ng bansa ni Lu Wuzhen. Kung tutuusin, hindi niya kayang tulungan ang Aaron sa harap ng napakaraming tao. Kahit na wala siyang mukha para tumulong, ang mapa ng Aaron na humiwalay sa mga bundok at ilog ay hindi pa rin maaaring itanggi ng mga tao ang kapangyarihan ni Lu Wuzhen. Ngunit ang panalangin ito ay talagang isang panalangin lamang. Habang ganap na ibinaba ni Aaron ang kanyang pagbabantay at papalapit ng papalapit sa mapa ng Shunsheji, mas alam ni Aoshi kaysa sino man na natalo ang Aaron. Bilang isang tunay na Diyos, walang higit na nakakaalam tungkol sa kapangyarihan ng mapa ng mga bundok at ilog ni Lu Wuzhen kaysa kay Aoshi. Bagamat hindi gaanong bihasa ang matanda sa mapa ng mga bundok at ilog, sapat na ito dahil sa lakas nito. Kuya Aaron, pagkatapos mag-concentrate, pakiipon lahat ng lakas mo sa dibdib mo. Dibdib. Hindi ba dapat si Dantian? Kakaibang paraan ni Aaron. Enerhiya convergence, sa pangkalahatan ay condensed sa Dantian, dibdib, sinabi unheard ng, hindi kailanman nakita. Pakiusap gawin mo ang sinasabi ko. Tumango, gumagalaw ang isip ni Aaron at iniipon ang lahat ng lakas sa kanyang dibdib. Ngayon, ibalik mo ang palakol ng pango at damhin ang posisyon nito sa iyong katawan gamit ang iyong puso. Ginawa ni Aaron ang ginawa niya at binawi ang palakol ni Pango. Sa sandaling bawiin niya ang palakol ni Pango, ang tinig ng awa ay hindi napigil ang bumangon sa mga grupo. Si Aoshi ay bumagsak sa lupa gamit ang kanyang kamao at labis na nanlumo. Nararamdaman mo ba? Pwesto niya sa gitna ng noo ko. Aaron, matapat na paraan ng sagot. Subukan mong ilipat ito sa iyong dibdib, sa parehong lugar ng iyong enerhiya. Pagkatapos, mayroong isang formula na kailangan mong basahin sa akin. Panipi. Tumango si Aaron. Ayon kay Xiao Tao, dahan-dahan niyang ibinaba ang posisyon ng Pango Axe. Nakapagtataka na si Pango, palakol ay tila lumipat mula sa gitna ng kanyang mga kilay patungo sa katawan ni Aaron gamit ang kanyang sariling lakas. Habang sinusundan ni Aaron si Xiao Tao upang magbasa ng kakaibang spell, sa oras na ito, biglang nagliwanag ang dibdib ni Aaron ng mahinang asol na liwanag. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.